ko talaga, hindi ko yung pinangarap. Mula nung namatay yung asawa ko ni sa ano, ayaw ko talaga. Ay, Diyos mio, ayaw ko na. Hindi naman po kasi may mga nagsusumikap naman po sila ate na makatrabaho po. Tapos maiyakan din po sa hirap. Sinabihan siya, wag nang mag-aaral, wag mag-aasawa. Hindi ako naghangad ng magkapera pa kami, magyaman kami, kindian, hangad ko na lang yung mga bata. Nagtitrigger na naman doon yung sa puso ko, kaya nararamdaman ko na naman yung pinagpapawisan po na sobra, tapos yung malalamig po yung katawan. Buti nga nalalabanan ko ngayon na hindi talaga ako mahimatay. Kasi siguro inisip ko din doon na doon kami nung doon ako sa Naga. Kung maghihina din ang loob ko, inisip ko din paano po ako doon, mag-isa lang ako. Isang mapagpalang araw mga kalingap, mga kababayan. Ayan na, nandito tayong muli kay Glyza, no? At ihahatid natin yung para sa kanya na ito po ay galing kila Sir Port Mac TV at Ma'am James, no? Kaya ngayon mga kalingap, samahan nyo kami at kasama pa rin natin yung nagbigay sa atin yan na si Winslow Vlogs. Ayan. Kaya mga kalingap, tara, samahan mo kami at makakwentuhan natin, makumusta natin itong si Glyza. Sana nandiyan yung kanyang mama. Let's go. Ayan, dito tayo Kuya Winslow. Ayan, ang pagbungad natin ay mismong bahay na nila, no? Grabe. Tara, samahan nyo kaming muli, mga kalingap. Hello po. Magandang araw. Ate. Ayun. Kumusta po ate? Oy, nandito. Ayos lang. Anong nangyari kay Lola? Anong nangyari sa'yo? Ito, Nagpapahinga. Okay, kala ko may nararamdaman si Lola. Kamusta naman Lola? at pa rin, hindi pa masyado makalakad. Bakit? Sa stroke pala ako. Oo nga. So si Ate Lia, kamusta Ate Lia? Ayos lang tata. Buti nandito ikaw. Opo, umuwi kasi kunting pahinga daw sabi nung maga bagay yung Paa nyo? Tapos parang bumabalik kasi yung dati kong sakit. Anong sakit mo dati? Yung rheumatic heart po, yung namamaga po yung mga kaso-kasuan. Ano ba? Aray ko, nagsimula po siya dito ngayon sa tuhod. Tapos pag aalis na siya diyan, nalipat dito. Naglalakad. Opo, tapos minsan pag pawala na, ang kinakatakutan ko, pag napunta na dito kasi pag nandiyan na siya, di na ako makagalaw. Ay, hala. Kasi pati paghinga ko niya naapektuhan. Kaya nagpaalam man ako doon hindi man ako nagpaalam. Yung anak ng amo ko ang nagsabi mismo na, sabi niya, Lia, pahinga ka na muna, sabi niya. Kung may, yung sinasabi mo na, pinupuntahan mo doon para magpagamot, patingin ka, baka kung ano-ano niya ang ano mo. Pero sinabi ko naman sa kanila, kasi nung nandun ako, umabot na sa point na dumadating na yung pinapawisan akong grabe, tapos malalamig na yung katawan ko, kaya natakot man si ate. So, ibig sabihin, pag pinapawisan ka ng malamig, Pinapawisan akong grabe, tapos malalamig pinapawisan ka ng grabe, malalamig na yung katawan ko. Noon, nung pag ganyan ang sinusumpong ako, naabot sa puntong hinihimatay talaga ako, nahihimatay. so ano talaga yung nararamdaman mo Ate Lia? Nung kasi ako nag-aaral, pag-graduate ako ng high school,
nagkasakit ako ng rheumatic heart disease nga po. Rheumatic heart disease? Oh. Yun wag po yung mga ito. Ito yung mga ganito. So hindi yan na Hindi na, ganyan na yan. hindi na yan, ito hindi na iinat. Hindi na. Kailan pang ganyan yan? Eh, Ano bata pa, ang tagal na. Basta 16 years old pa lang pa ako noon. Pinador po siya. Pinador. Yung inject bagang, sabi ng doktor, ngayon nanay, pumirma ka dito. De, pinirmahan ko para mas, sabi ko, total naman, na siya sa gamot. Pagpirma ko, wala nga yung asawa ko nandito sa Sursogon kami. Dadalhin kita siya sa heart center sa Manila, dadalhin kita siya. Ay, ayaw man niya. Sabi kan doktor, ipinadurtaan niya yan, pero magpirma ka na. Pag alimbawa, sa pinadaan niya na pinadur yan, inject yan. Kung sakaling mahina ang resistensya, mamamatay siya. Pinirmahan ko yun para sabi ko, na lang, mahal ng Diyos. Yun. Cover man. Narecover siya ng pinador. 3 buwan. Yun lang. Pero sinabihan siya, wag nang mag-aaral. Tapos, yung pending pa sa kanya, wag mag-aasawa. Ayun, siyempre dalaga. Ayun, nung mabuti na siya talaga, nag-asawa rin. Ayun nga, nakaanak pa ng 5. Karak pa lang. So ibig sabihin, Lula, ito si Ate Lia ay pinagbawalan mag-asawa ng doktor. Noon, Ay grabe naman si Doc, bakit pinagbawalan niya mag-asawa? kasi maapektuhan daw yung niya. Kasi, Yung buhay. Opo. Totoo ba yun, Ate Lia? Opo. Ilang taon ka nung nangyari yung ganun? Nagsimula ito, 16 years old ako. So alam mo na. Alam ko na. years yan. So alam mo na rin na pinagbawalan ka mag-asawa ng doktor. Bakit ka nag-asawa? In love. Na in love. Ay, grabe. Hindi nga pwede siya mag-asawa noon. Sabi niya, tapos hindi pwede mag-aral. Kaya hindi siya nakatapos. Ako, Pati pag-aral pala pinagbawalan na. bawal kasi ano daw yung isip niya eh. May stress yung isip niya. Opo. Ay, grabe. Nandiyan na pala si, God bless nini. Ay, nandito na pala si Ate Glyza. Ayun, kumusta ate? Ayos lang po. Saan ka galing? Nakatulog. Nakatulog. Ayan. Yun palang hirap na pinagdaanan mo nung araw, no? So, ilang taon kang nag-asawa naman nun, ate? 22 na. 22 na. So, 6 years ang nakalipas. So, hindi ka na talaga nag-aral nung time na yun. Hindi na. Pero, yung pag-asawa, binali mo. Nag-asawa ka pa rin talaga. So, yun nga, Nanay Lea, napunta kami dito, no? Kasi, meron kaming sadya. Kasi, di ba, balo ka naman na. Opo. Ngayon, may nagkontak kasi sa akin na kung pwede ka daw makilala. Ano yata, Arabo. Ay, Diyos mio, ayaw ko na. Bakit? Basta. Nay, gusto mo bang magkakaroon ng boyfriend uli si Ate Lia, Arabo? Ayaw na. Bakit? Eh, naranasan ko na nung pag-asikaso kanya nung dalaga pa. Ay, grabe talaga nung pagkasakit niya. Hindi, Arabo naman yun, Lola. Kahit na, mahirap nga eh. Baka mapera yun, di ba? Ay, aanhin mo naman ang pera kung ano naman ang buhay mo. Yun lang. Hindi ako naghahangad, ngayon, hindi ako naghahangad ng magkapera pa kami, magyaman kami, kundi hangad ko na lang yung mga bata. Ay, grabe si Lola. Lola, wag ka na umiyak, Lola. Ikaw, Ate Lia, Oo. yun nga, yung sadya nga namin dito, ganon. Na may gustong kumausap sa'yo na Arabo. No. Baka sakali,
mapagaling ka, yung iniinda mo ng karamdaman. Ano kapalit? Eh, siyempre, hindi pa natin alam. Ayo, Baka gusto ka lang tulungan, ganun. O, di ba? Ang height nun eh, 7'1". ayoko. Ha? Ayoko? Ano ang height ni Kuya dati, Ate Ayoko. Lia? Tatay Paps, ayoko na po. Yung Bakit? mga ganyang ano. Basta. Ayaw mo nun, ito si Glyza, di ba? Ayun, nananahimik lang yan, pero nag-iisip na yan, di ba? Ay, Diyos ko. Ayoko na, Tatay Paps. Ikaw, Glyza, sakasakali, si mama mo magka-boyfriend o mayroon man ligaw, papayagan mo pa ba? Hindi. Bakit? Wala, siguro sapat na po si Papa. Sapat na si Papa niyo. Hindi, kung halimbawa, ibibigay yung lahat ng pangailangan ninyo, Hindi talaga. hindi talaga. So, okay na sa iyo na ganito yung sitwasyon ninyo? Hindi naman po kasi may mga nagsusumikap naman po sila ate na makatrabaho po. Mm-mm. Tapos maiyahan din po sa hirap. Pero yun nga, kasi siyempre, ilang beses nang tumatawag sa akin, kinakausap ako na baka pwedeng makausap yung mama mo. Anong gagawin ko dito para sa iyo, Glyza? Siguro makausapin na lang. Kausapin na lang. Pero sa iyo talaga, bilang isang bunso na anak ni mama mo, yun nga, may lalapit na gano'n na isang foreigner pa. Ha? Bakit ano ba? Ayaw mo no foreigner. Ayoko, talay. Hindi ko yung pinangarap. Mula nung namatay yung asawa ko ni sa ano, ayoko talaga. Hindi ko kasi. Hindi, ito lang ha, titingnan natin, maigi. Ito yung bahay ninyo ha. Yan, o, di ba? Oh, butas-butas na. Ano pa ang wow, malinis, o, di ba? Yung yung kalinisan nitong bahay na to, papaano na lang kung biglang umulan? O, di ba? Marumi na naman. Oo nga. Yun nga, Ate Lia. Baka ito na yung pagkakataon na maiahon kayo sa ganitong sitwasyon. Kaya naman yan, tatay. Kaya nga nag-aaral yung dalawa ko. Kaya nagsusumikap yung isa ko. Mm-mm. Nag-self-supporting. Yun din talaga pangarap nila na mapaayos yung bahay, gumanda-ganda ang buhay namin. Tapos siya, kaya din siya mag-aral na ngayon. Kasi yun din talaga ang mabago din ang buhay namin. So, hindi ko na ipagpipilitan. Hindi na, Tatay Papsi. Hindi po. Diyos ko. Hindi ko talaga pinangarap na. Mula nung namatay yung asawa ko, nagsabi na talaga ako na hindi na. So, yung pangako, Na? kailangan tuparin. Pangako na. Yung pangako mo dun sa iyong asawa, ay kailangan talagang tuparin mo or panghawakan mo. Na wala siyang magiging kapalit sa puso mo. Hindi naman sa ganun. Kasi yung hirap baga na dinanas. Mm-mm. So ayaw mong maranasan yung Baka yung makuha ko pa mas pa doon sa ugali nung ay hindi nga kasi foreigner nga, Ate Lia. hindi mo kay foreigner, Tatay Papsi, hindi mo naman yung mga ugali noon. Basta isa lang masabi ko, Tatay Papsi, ayoko nang kukuha pa ulit ng bato ng pupukpok sa ulo ko. Aray ko. Ayaw niya lang umibig ulit. Ano kayo, Wele? Ayaw na daw niyang umibig ulit. Ayaw na niyang umibig muli. Sapat na. Sapat na. So, balikan natin dito si Glyza kasi na pinapawisan. Yun nga, Glyza. Ang gusto lang siguro ng tao, yun nga, makatulong. So, hindi ko naman alam kung ano yung intensyon niya. Basta, ganun lang. Tatanong lang, gusto makausap. Yung halimbawa, yung ibigay ko yung pagkakakilanlan kay mama mo, pwede naman. Kung sa kanya, siyempre po, sa kanya pa rin po yung desisyon. Sa kanya pa rin yun. Pero para sa'yo,
Ayaw po Ayaw, ayaw mo talaga. Ayaw. So paano to, Kuya Willie? Di natin pwede ipilit. Wag na tay. Huwag na lang. Oo. Para Ay bakit nung buo naman desisyon nila. bakit nung nakaraan nung kasama kita doon sa malayong lugar, yung kasama mo medyo maputi. Bakit nga medyo maputi Ano lang man yun tay? Maliwanag lang kay maputi. maliwanag kayo maputi. Nananay ko siya at Helen. Pero Lola, para sa iyo talaga, hindi bali ng ganito yung sitwasyon ninyo. Basta ang importante makapag-aral itong mga apo mo, lalong-lalo na ito si Glyza, at darating yung panahon ay matutupad yung pangarap. Hindi yung si Ate Lea yung kukontakin para tulungan. Hindi natin alam kung ano yung bakit tutulungan, no? Ate Lea, Po. may konting sorpresa. May dala kami ditong 5K. 5K to, Ate Lea, ha? Lola, 5K. Thank you. 5 kilong bigas. Yan. Salamat po. Salamat. Marami. Sa totoo lang, wala na talaga dyan bigas. Na naman. Ay, grabe. Lola, paano yan? May utang ka na naman sa akin. Okay. 5K. Hindi, ano pa yan, Ate Lea? Galing yan sa binubuong o bagong buo na Forever Young na pinangungunahan nila Ate Irene DB, Miss Yai, Kalingap Super Mario at Pardubi. Yan. Yan ay binigay sa akin at pinaghahati-hati ko sa inyo, no? Maraming salamat po. Yan. Forever Young. Yan. Sa bigas po. Ito ay talagang nananatiling mga kabataan pa sila. Yan. So, Glyza, sa palagay mo wala ka bang problema sa ngayon o sa pag-aaral mo? Wala pa naman. Wala ka naman problema. Wala po. Yung pamasahe mo sa araw-araw, okay naman. Okay naman po. Bakit? So, tinutulungan niyo po ako. Tinutulong. Ngayon, may sorpresa ako na konti sa iyo. Merong nakapanood sa vlog mo, ninyo, sa kwento ninyo o sa kwento mo, no? Ngayon, mayroong suporta or budget pamasahe mo sa loob ng 2 buwan. Okay? Magkano ba yung pamasahe mo sa loob na 1 linggo? 300. 300. Opo. Magkano yung naibigay ko sa iyo? 200. Ano ba yung pasok mo sa isang araw? Ay, sa 1 linggo, ilang araw? 3 lang po. 3 days. Opo. So, magkano yung pamasahe mo doon? 100 po. 100. So, oo, papatak nga ng 300. So, ngayon, meron ngang nakapanood at may padala sila sa akin na ito ay 2 buwan. Ano bang gusto mo? Matagal tayong hindi magkita or makita tayo sa loob ng 1 buwan or every 2 weeks? Ano ba sa palagay mo? Kung kayo po, kung ano po sa inyo, kasi kung sa akin po, ayos lang naman po sa akin. Every week? Okay lang sa'yo every week. Okay lang po kasi wala na, total 3 days lang naman pang klase na. Mas mabuti po kung may humahawak din para maano din po yung pagbabudget. Parang hindi basta-basta magastos. So ibig mo sabihin, okay lang na bigyan kita ng every week para at least alam mo na meron kang, kumbaga hindi ka na mamamroblema doon sa pamasahe mo. Opo. So sige, depende na lang yan sa pag-uusap natin maya ha. Opo. Ate Lea, Po. yun nga, siguro naman narinig mo yung sinabi ko kay Glyza, no? Ngayon may nakapanood na siguro naantig doon sa kwento ninyo, sa sitwasyon ninyo, yun nga yung pamasahe nito ni Glyza, ay nagpadala siya sa akin ng pang 2 buwan na pamasahe niya. So ano masasabi mo doon, Ate Lea? Malaking tulong po talaga yun. Laking kabawasan po sa iisipin ko.
Kaya maraming salamat po kung sino man po ang nagbigay no. Yan po Thank you po. Ate Lia, yan po ay galing kina Sir Portmac TV at Ma'am James ng, di ko alam kung sa Canada ba o sa Europe sila, no? Maraming salamat po Sir Portmac TV and Ma'am James. Thank you po. Laking bawas po yan sa iisipin ko talaga. Sobra laking tulong po yan. Pero sinasabi ko naman nga po kay Nini na sabi ko bawat kung sino ang gustong tumulong sa akin, huwag tumbasan mo din ng magsumikap siya sa pag-aaral para yung tinulong nila hindi po masayang. Yes. Kasi alam ko na nagtatrabaho po baga ako Tatay Papsi. Alam ko na yung pagod nila kasi naranasan ko din magtrabaho ngayon. So, yan sa trabaho mo, Ate Lia, ano yung mga, ano yung trabaho mo sa bahay ba or isang ano lang? Sa bahay po. So, ibig sabihin, All all around. Ay, grabe. Yung inaalagaan ko po na matanda, taga Masbate po. Tapos, pag nandun po kami sa Masbate, kaming dalawa lang yung matanda. Yun, sa bahay din, lahat na all around nga, yung magluluto, naglilinis, lahat na, nagbabantay kay Lola. Tapos, nandyan ako ngayon sa Naga kasi nandyan yung anak niyang isa, pinabakasyon po naman siya. Ganon din ko doon ang ginagawa. Pero, ang kagandahan lang kasi, kumbaga sa binibigyan din po ako ni ate. Nang maliban dun sa sahod. Maliban doon po sa sahod. So, yun nga, Ate Lia, narinig mo naman siguro yung sabi nito ni Glyza na ang tanong ko sa kanya kung ano ba yung gusto niya, yung matagal kaming hindi magkita or ano ba, siya masusunod doon sa 2 months na magiging budget niya. Ngayon, ito ay pinadala ay halagang 1,600. So, yung kanyang budget pala is, magkano ba? 300 a week. 300 a week. So, yun na. Gagawin ko na lang ng 300 a week ang bigay sa'yo. Okay? So, okay naman sa'yo yun, Ate Lea, na yun nga, sabi niya, baka mas maganda na daw yung sure siya doon sa every week na Opo. kumbaga budget niya na wala na siyang iisipin doon sa pamasahe niya. Pero sa tingin mo, Ate Lea, sa pag-aaral nito ni Glyza, ano sa tingin mo yung mararating niya? Sa tingin ko naman po, talaga makakapagtapos siya ng pag-aaral. Kasi nakikita ko naman sa kanya, porsigido naman talaga siya mag-aaral mahinan. Kaya nga yung ate niya, sumikap din na makapasok na nga ng trabaho. Para makatulong-tulong na rin kasi ako talaga tatay magpapaalam na muna ako doon sa. So plano mo na munang mag-stay dito? Kasi yun nga yung sakit ko. Yung sa sitwasyon? Nararamdaman ko na nag-trigger na naman siya. Yung mga sintomas noon, nararamdaman ko ngayon. Kaya sabi man nung pinuntahan ko na dating gumamot sa akin, nagtitrigger na naman daw yung sa puso ko. Kaya nararamdaman ko na naman yung pinagpapawisan po na sobra, tapos yung malalamig po yung katawan. Buti nga nalalabanan ko ngayon na hindi talaga ako mahimatay. Kasi siguro inisip ko din doon na doon ako sa Naga, kung maghihina din ang loob ko. Inisip ko din paano po ako doon, mag-isa lang ako. Tapos paano yung mga anak ko. Kaya ngayon pagbalik ka talaga doon, sabi ko doon sa panganay ko nini, yung pangako mo na pagbubutihan mo na naman yung pagtatrabaho mo, sabi ko, para makauwi na ako. Sabi ko sana magtuloy-tuloy na kasi balak talaga ng panganay ko. Tapos yung nag-aaral ko, yung nagsuself-supporting din, sabi niya, ate, wag mo ko intindihin dito, okay lang ako. Sabi man nung isa, yung pagtrabaho mo para makauwi na niya si mama.
para siya na ang magsuporta kay Nini at dito sa amin. So, ibig sabihin, itong, anong pangalan nito? Si Isa? Isa po. Gusto niya talagang bumalik ng muli sa pagtatrabaho. Opo, kasi na-stop talaga siya nung sumahigit isang taon na po talaga siyang natambay. Kasi nga, nung umuwi siya, nung nagtrabaho po kasi yun sa Manila, nagka-problema yung amo niya. Ayaw nilang madamay, kaya umuwi sila dito. Okay. Pero, pinayagan man sila nung amo nilang babae. Tapos, naintindihan man nila. Tapos, na-stop na rin, ay naano na rin siya kasi nga, nung nagkasakit, lagi nararamdaman yung ano ng likod niya. So, sa ngayon, saan siya magtatrabaho itong si Isa? Doon po sa dati. Sa dati niyang trabaho. Opo, Okay. kinukuha na po naman siya. Pero ang tanong, ano ba ang natapos nito ni Isa sa kanyang pag-aaral? Nag-second year high school lang po siya kasi sa Manila na nga siya nag-second year, sa Marikina. Kasi nung dito yan, kung mahiyaan dito si Glyza noon, mas pinakamahiyain yun nung nag-aaral pa. Mahihain ba to si Glyza? parang hindi naman. Na ano yun, Tatay Papsi, yung panganay ko, yung parang hindi siya sa halubilo baga sa mga kaklase niya. Na-open siguro, na ano siya, alop siya sa mga classmates. Kaya maski yung teacher noon nagsabi na, ma'am, si Mary Isa, lagi mag-isa dyan sa hindi nakikihalubilo. Pero ngayon, okay naman na siya. Ngayon, okay na po. Okay. Kaya, sabi ko nga sa kanya, Nini, pag makatapos na yung isa natin, yung kapatid mo kasi 4th year na yun yung isa, yung nagsi-self-supporting. Sabi ko, pag makatapos siya, mag-aral ka, hindi naman kako sa edad ang Yes, tama sabi yan. ko, Tama. tingnan mo pa ako yung tita mo, kahit may 3 anak na nagsumikap makapagtapos na. Sabi ko, mag-aral ka para, sabi ko, hindi habang buhay, lagi kang nangangatulong. Totoo yan. O, katulad niyan, siya ay mga ngatulong ngayon at ikaw naman ay nanggaling ka sa ganyan. Mahirap. So, ang ano mo dito, Ate Lia, sa ngayon, ay magpapaalam ka na muna sa iyong amo pag nakapasok itong Si Mary Isa po. Isa. Okay. Lalo nung yung nalaman ko talaga na yung sakit ko, parang yung itong sani ng pagiging nagsasakit, namamaga naman yung mga katawan ko, ay yung mga yung mga buto-buto ko. Sabi nung nag-ano sa akin, nagtitrigger na naman yung sakit ko sa puso, kaya kailangan daw talaga magpahinga daw muna. Magpahinga muna. So, Lola, tutuloy ko yung plano na yung nag-contact sa akin na Arabo kasi kailangan ng tulong ni Ate Lia. Okay, Lola? Okay, sa tulong lang po. Tulong. Tulong lang talaga. Hindi. Pasalamat kami sa mahal na Diyos. Sana nga May makatulong may pa. makatulong pa. Magdasal po tayo, Nanay. Magdasal po tayo, Lola. Tulong-tulong tayo. So, ganun lang, Ate Lia. Sabi ko nga, kung meron ako at kung merong tutulong sa inyo, wag po kayong mag-alala. No? At makakarating po yan sa inyo. Basta, ingatan ang health. Nako. Ayan. May ano na si ano yan, Ate Lia, tawag niyan goiter. Tapos may ano pa yung heart disease. Ay grabe sitwasyon. So ngayon, Ate Glyza, dahil dun sa kwento ni mama mo, ano yung ano sa isip mo ngayon na ito mag-ano pala siya dito, gusto niya munang magpahinga sa kanyang work. Tapos ikaw nag-aaral. Ano naman yung masasabi mo kay mama mo? Ano po, okay lang po na tumigil po muna siya sa pagtatrabaho kasi yun nga po, yung sakit na po. Kasi napag-usapan na din naman po yun namin yun. Magtitigil po talaga siya. So ngayon kailangan mong mag-aral na magluto. Wag lang yung puro prito ng itlog tsaka hotdog ha. Yan. So paano? Kasi ngayon ay linggo, bukas may pasok ka.
So ito Glyza, meron kang pamasahe sa loob ng 1 week, no? At kukwentahin na lang natin yan ha. Basta meron ka ng sure na 2 months na pamasahe mo. Ngayon, yan ay galing kay yan ay galing kina Sir Porkmac TV at Ma'am James, no? Thank you po sa sa binigay niyo po. Maraming salamat. Ayan, basta ilista mo lang ha. Every week mayroon akong update sa iyo. Okay? So, ang ano mo dito, Glyza, pagbutihin ng pag-aaral kasi yun yung pinaka-importante, ano? Yung pag-aaral, pagsusumikap kasi ikaw ay bunso. Kailangan ka nila. Lalong-lalo na nito ni lola mo at mama nyo. So, ganun lang. Lola, ano pangalan ni Lola? Isabel. Lola Isabel at Ate Lia. Maraming salamat po no sa pagbahagi uli ng kwento ninyo. Basta yon every week mayroon akong update kay Glyza ha. Salamat po. Yan. Salamat po. Sige po Lola. So ganun Glyza ha. Every Sunday meron tayong update. Okay? So mag-aral mabuti para sa kinabukasan. Kailangan natin ng pagmamahal, tunay na walang katulad, nag-iisang Kuya Bal. Marami pa natutulungan at habang tumatagal, lumalawak ang paglingap, biyayan dala-dala at hindi na mawawala, ikaw lang ang nag-iisa. Kuya Bal, walang katumbas ang dinulot mo saya sa mga taong tinulungan mong hindi naging iba. Itinuring silang kapamilya kahit di mo kadugo, ginabayan, inalalayan mo sila ng totoo. Tunay na walang katulad, kaya ka pinagpapala. Sana ingatan mo pati ang kalusugan mo, ikaw ang liwanag sa dilim at sa kanila naniwala. Kuya Bal na walang sawang tumutulong na may pag-usa, di namin malilimutan mga mabuti mong gawa. Nakasubaybay kami lagi na handang tulungan ka. Maraming man ang pagsubok, di kakayanyaban, santos matubang, hindi ka iiwan, taos pusong pagtulong, nagkatatak na siya sa ating mga puso, ng santos matubang. Napakasaya sa damdamin na merong kagaya niyang may busilak na puso.